Nakalaya na si dating Senador Bong Revilla matapos payagan ng Sandigan Bayan na makapagpiyansa ng 1 milyon habang nagpapatuloy ang paglilitis sa kanyang kaso. Pagkalabas niya ng kulungan, hindi na niya itinago ang kanyang nararamdaman. Sa kanyang unang mensahe sa social media, simple lang pero puno ng emosyon ang kanyang sinabi. God is good. Salamat po Panginoon. Kasabay nito ang larawan nilang magkakapamilya. Makikita ang kanilang mga ngiti at yakap matapos ang 6 na buwang pagkakahiwalay. Para sa marami niyang taga-suporta, isa itong masayang araw. Para sa kanila sa wakas ay muli nilang nakita si Bong Revilla na nakauwi at kasama ang kanyang pamilya. Ayon naman sa kanyang abogado, labis umano ang kasiyahan ni Bong Revilla. Matagal daw niyang hinintay ang pagkakataong ito dahil sa wakas ay makakauwi na siya at makakasama muli ang kanyang asawa, mga anak at mga apo. Sinabi rin ng kanyang kampo na simula pa lamang ay nagtitiwala na sila sa proseso ng batas. Para sa kanila, ang naging desisyon ng Sandigan Bayan ay nagpapakita na hindi sapat ang ebidensyang iniharap ng prosekusyon upang ipagkait sa kanya ang karapatang makapagpiyansa habang dinidinig pa ang kaso. Hindi lang si Bong ang emosyonal, ganito rin ang naramdaman ng kanyang pamilya. Para sa kanila, isa itong answered prayer. Matapos ang 6 na buwan ng pagkakahiwalay, sa wakas ay muli nilang nayakap ang haligi ng kanilang pamilya. Kitang-kita sa mga larawang ibinahagi nila ang saya at ginhawang muli silang kumpleto. Ayon pa sa kanyang abogado, nais muna ni Bong Revilla na gugulin ang mga susunod na araw kasama ang kanyang pamilya at bumawi sa panahong hindi sila magkasama. Habang puno ng saya ang kanyang kampo, ibang kwento naman ang bumungad sa social media. Marami ang nagsabing nadismaya sila sa naging desisyon ng korte. May mga nagsabing, ganito ba talaga ang hustisya sa Pilipinas? May iba namang nagkomento na tila mas mabilis umanong nakakakuha ng kalayaan ang mga kilalang personalidad kaysa sa mga ordinaryong mamamayan. Hindi rin nawala ang mga biro tungkol sa budots, pero sa likod ng mga memes at sarkastikong komento, may isang seryosong tanong na paulit-ulit na lumalabas. Pantay ba talaga ang batas para sa lahat? Ngayon mahalagang linawin ang isang bagay. Ang pagpapayag ng Sandigan Bayan na makapagpiyansa si Bong Revilla ay hindi nangangahulugang inosente na siya. Hindi rin ibig sabihin na tapos na ang kaso. Ang ibig sabihin lamang nito ay nakita ng korte na sa kasalukuyang yugto ng paglilitis, hindi sapat ang ipinakitang ebidensya ng prosekusyon upang ipagkait ang kanyang karapatang magpiyansa. Magpapatuloy pa rin ang paglilitis at ang pinal na desisyon ay ilalabas lamang kapag natapos ang buong proseso. Pero para sa maraming Pilipino, hindi lang tungkol kay Bong Revilla ang usaping ito. Ang mas malaking tanong nila ay tungkol sa pondo ng bayan. Ang kasong kinakaharap niya ay may kaugnayan sa umano'y 92.8 milyong Ghost Flood Control Project. Kaya para sa marami, ang tanong ay hindi lang kung sino ang nakalabas ng kulungan. Ang tanong ay ano na ang nangyari sa proyektong iyon? Nasaan ang pondong inilaan? At sino ang dapat managot kung mapatutunayang may naganap na irregularidad? Hanggang ngayon, hati pa rin ang opinyon ng publiko. May mga nagsasabing tama lang ang naging desisyon ng korte dahil bahagi ito ng due process. Pero para sa iba, nananatili pa rin ang mga tanong tungkol sa hustisya sa bansa. Habang masaya si Bong Revilla at ang kanyang pamilya sa kanyang pansamantalang paglaya, marami namang Pilipino ang naghihintay ng pinal na desisyon ng korte. Kayo, ano ang masasabi ninyo?